Welcome back, boss. Hello, Ramon. Busy ka ba tonight? Galing na ako. Korea. A short business trip. Bakit? Meron kasi ako mahalaga na bagay na i-discuss sa'yo eh. Sige. Magkita tayo. Maraming salamat, Ramon. Kung para sa akin lang, pasado na ito, Craig. Okay na ito. Very good ka na, Craig. Kaya lang, kilala ko si Ramon. Baka may hanapin siya sa'yo paghandaan mo yan. Lagi naman si Ramon ng batayan yun. Kung mapapatunayan mo lang, Olga, na kasing galing mo siya, o higit pa, ikaw ang ibibida ko. Kaya lang, hindi. Hindi naman natin kailangan magtalo kung sino magaling o hindi. Alam ko na ang kalidad na trabaho na gusto ni Tito Ramon. I assure you, Lo, once the money starts to flow in, hindi na siya maghahanap ng kahit anong kakulangan ko dito. Sige, basta paramihin mo na lang ating pera para walang problema. Sa mansyon na lang tayo magkita-kita. Sir Greg, sabay na rin ako pabalik sa mansa. Dito ko lang. Kailangan na magbabantay. Bidang-bida palagi yung anak niya, no? Kahit tayo ang nagpalaki ng negosyo habang nasa kulungan yon. Oo nga eh. Pati itong pagpasok sa Quiapo, kailangan nating isipin ko ng diskarte ni Tito Ramon. Hindi tayo makagalaw ang sarili nating paraan. Mayabang lang yan si Ramon kasi protektado ng papa. Pero kapag namatay na yung matandang yan, mapapabagsak natin si Ramon. Nasa atin ang katapatan ng lahat ng mga tauhan natin, kaya kayang-kaya natin kunin lahat. Huwag mo sabihing may plano kay Ligpit si Lolo. Matagal ko na dapat ginawa yun. Yan na. What do you want? Alam ko, Ramon, busy ka. Saka pagod ka sa biyahe. Hindi ko napapatagaling kung ano sadya ko sa'yo. Kailangan namin mahiram yung mga eroplano nyo. Ano naman na isasakay ninyo? Yung apo ni Angkong, saka asawa niya. Kasi ikakasal bukas, sa gabi, plano nila pumunta na Cebu para mag-honeymoon. Balak namin isabay yung mga doroga sa eroplano. Not even ours. Ramon, pasensya ka na ha. Kagaya nga ng sinabi ni Angkong, we have to honor our deal. Yung sa commando group, kayo na mag-usap. Kung sakaling matanggal nyo sila sa equation, di automatic kayo na magka-deal. Okay, tutulungan ko kayo. Pero iset mo ako ng meeting kay Angkong sa susunod na araw. May pakikilala ako sa kanyang bagong kalakal. Sigurado magugustuhan niya ito. Okay, Ramon, deal tayo. Kukumbinsihin ko si Angkong sa gusto mo. Okay. Tawagan ko si Greg para ayusin niya ang lahat ng ito. Boss! Bumalik na kayo, bumalik. Welcome back, boss. Parang napaaga yung uwi mo sa Korea. Kasi pasensya ka na, hindi kita nasundo. Luto sa akin ni Sir Greg, maiwan ako dito Masyadong maliit ito para sa isang laboratorio. Oo nga yan din ang sabi ng papa mo. Kaya lang, sabi ni Sir Greg, pang distribution tsaka repacking. Dapat sama-sama ng lahat para hindi tayo problema sa logistics. Mainit kasi yung laboratorio natin sa Quiapo. Bakit? Meron ba akong di nalalaman? Bulong-bulungan ng mga tao.
May pinasok na laboratorio dito. At yun, ubos lahat. Pinaghahanda naman natin sila. Ang problema doon. Distribution, repacking. Pwede na natin pagtsagaan to. Oo naman, boss. Tingnan mo, oh. Ito isang gabi pa lang to. Talagang magandang pasok ng pera dito. At itong lugar na to may dalang swerte. Hindi bueno sa magpapasok sa atin ng pera, Severino. Produkto. Magandang produkto. Basta magagaling ang mga tao mo, aagos at dadalo yun sa labi. Sir. Upo ka. Pitawag niyo raw ako. Pacheco, tungkol ito sa napipinto mong promosyon para sa pagiging regional director ng NLEA. Ikinalulungkot kong ibalita pero may humaharang sa promosyon mo. Kaya hindi ko ito may bibigay sa'yo. Bakit to? Kini-question ang qualifications mo. Nasilip ang performance mo last year. Walang nangyayari sa'yo nitong nakaraang taon. Ni wala kang nahawakang malaking kaso at wala kang nahuhuling malalaking isda. Isang isda lang, Augustus. Isang isda lang ang ibigay mo sa amin at makukuha mo na ang hinihiling mo. Sige ho, sige ho. Sino kaya ang pwede ko ilaglag? Red Phoenix. Ito ang sagot sa promotion ko. Sir, magandang gabi po. Anong maganda sa gabi? Ano celebration to? Para sa promotion mo. Teka, ano ba nangyayari? Walang promotion na nangyari. Kinu-question nila ang credentials ko. Kailangan daw patunayan ko muna na karapat dapat ako maging regional director na kamay nilaan. Huwag kang mag-alala. Tiwala ako na makukuha mo rin ang promotion na yan. Malay mo, makahuli ka ng malaking isda. Diyan na si Fred. Tara. Hello, ma'am. Eric, kamusta na ang supply para kay Angkong? Ma'am, tuloy-tuloy naman po yung pagre-repack ng mga tao dito. Mabuti. Handa nyo na yan para ma-deliver na bukas. Sige po, ma'am. Katapos nyo dyan, bumalik na kayo dito sa mansyon, ha? Kuya to, siguraduhin mo nga abot tayo sa kota para sa delivery bukas, ha? Opo, Sir Eric. Walang galang na po, ma'am. Pinapatawag po kayo ni Sir Agustus. Agustus, kailangan mo raw ako? Kumusta na relasyon natin sa Red Phoenix Group? Maayos naman. Nagpapadeliver nga sila Angkong ng dagdag na supply para bukas. Bulto. Kasi kakasal ang apo niya dun sa isang Hong Kong triad. Hong Kong Triad. Oo, yung si Mr. Wu. Iniisip kong isakripisyo ang Red Phoenix Group. Sila ang malaking isdang kailangan ko. Pero, Agustus,
Matagal na natin silang kaalyado. Matino silang kanegosyo. Amanda, sa larong chess, kailangan magsakripisyo para sa bentahe at para hindi mamatay ang hari. Minsan nga binibitawan ng reyna, sinasakripisyo. Supremo, may dumating na 3 van. Mukhang may di-deliver sila. Kung kinukubra ni Ato ang kalakal niya ng droga, malamang hindi magbabagsak yan. At sigurado ako, sila ang magdi-deliver niyan. Kaya, hostihan mo ng mabuti dyan, Ben. Sibilihan mo kami. Kung lalabas na yung mga sasakyan. Sige, Supremo. Salamat, Ben. Supremo, sigurado may naiisip na kayong paraan dyan. Peryusin natin sila sa operasyon at negosyo ni Amanda. Haharangin natin ang deliver ng mga kargamento nila. Supremo, ano bang naman mga sasakyan na titirahin natin? Sigurado ako, droga. Pero hindi natin ibebenta yon. Uy, sayang naman, Supremo. Gagawa natin ng paraan, mabibenta natin yun. Lucio, alam mong hindi tayo gumagalaw ng droga. At isa pa, madali tayong matutunto ni Amanda pag nagbenta tayo dyan. Oo nga naman, mahirap nga naman ibenta ang droga. Anong plano natin? Mag-aabang sa labas ng warehouse, si Raben. Pag lumalabas na ang mga sasakyan, titimbrihan nila tayo. Pag lalabas yung mga sasakyan, susundan nila yon. Walang ibang dadaanan ang mga truck kundi dito sa Zamora. Dito didiretso hanggang doon sa Almansor. Kailangan mabilis ang galaw natin. Pag nakuha na natin yung sasakyan, ilalayo natin ito. Buo na ang loob ko. Ilalaglag ko ang Red Phoenix Group. Anong plano mo? Itutuloy natin ang transaksyon bukas. Ipapadeliver ba rin ng droga, kagaya na napag-usapan? Oo. Pagka-deliver, kailangan makalis kayo kaagad. Dahil oras na nagkabigay na ng regalo, sasalakay na ang mga pulis. Kung yan ang pasya mo, Augustus, susunod ako. Pero paano naman ang droga natin? Ako nang bahala doon. Augustus, sa tingin ko kasi, baka may ibang tao kang pwedeng hulihin para bumango ang pangalan mo. Imbis na ilaglag natin ang mga taga-Binondo. Kahit mawala ang Red Phoenix sa atin, doble ang kapalit nito kapag na-promote ako. Umanda kayo, Amanda at Agustus. Ito na ang simula ng aking pagigiganti laban sa inyo. Inalungkat ko na yung kwarto ni Pungokang pero wala yung cellphone niya eh. Paano kaya natin siya makukontak? Di bale mamaya sa paghahanap to sa kanya, dadaan ako sa eskwelahan niya. Baka sakaling napagawi siya ron. Tsaka baka matsyempohan ko rin si Jill. Sige, buti pa. Edwin, bago ka maghanap, samahan mo sa palengke nanay mo. Dalhin mo yung mga gamit ko. Kaya, ako na bahala tayo. Lalakad na ako. Ingat ka, Tart, ha? David? Santino?
aalis na ako, ha? Meron na kayong almusal dyan, nagluto na ako. Aga-aga pa na ya. Mamalengke na kayo? Kumain ka bago ka pumasok. Sige, mauuna na ako, ha? Sige. Tinding, hindi talaga umuwi si Tanggol. Saan kaya nagpunta yung mga damuhong yun? Hindi ko nga alam eh. Hindi nga ako nakatulog kagabi. Sobra ako nag-aalala kay Tanggol. Ano na kayang nangyari sa mga yon? Naku, Aling Tinding. Huwag kang mag-alala sa kanila. Walang masamang mangyayari doon. Noy, umalis na muna tayo. Puntahan natin yung mga kapitbahay natin. Baka naman nakitulog si Natanggol sa isa sa kanila. Tara na. Tayo na. Sige, Mirna. Almina. Una muna kami ha. Tuloy muna kami ha. Hanapin namin si Natanggol. Ne, Ay, Rigor, bakit? nakita mo ba si Tanggol? Ay, naku, hindi. Yung mga kasama niya. Yun din, hindi ko lang din po alam. Siyensya na. Sige, salamat. Sige po. Matoy, nakita niyo ba si Tanggol? Hindi po, Mang Rigor. O kahit sino sa mga kasama niya, hindi? Sige, salamat. Oh, kain. Magandang araw po. Pagtatanong lang ho, nagbabaka-sakali lang baka nagawi dito itong anak ko. Nag-aaral dito. Monica, di makulangan. Hindi na ako nagagawin dito yan mula nung na-spell siya rito. Salamat po. Ano? Wala lang tao. Nakita mo na? Ginawa ng magaling mong kapatid? Buong pamilya natin sira na. Pati pamilya ng iba, ginulo na rin. Parang lahat na lang namali, si Kuya Tanggol ang may gawa. Ang di ko maintindihan sa isang Tino, kung bakit idol na idol mo si Tanggol. Ano ba gusto mo, ha? Maging kriminal? Bakit? Ikaw ba dapat idolin ko? Ano sa tingin mo? Hoy, hindi kita idolin. Si Kuya Tanggol sanggano, pero hindi nagpapanggap ng hell kagaya mo. Eh ikaw, bait-baitan ka pag nandito si tatay. Di ba? Pero malikot naman ang kamay mo. Sahol ka pag walang nakatingin. Sama kayong dalawa. Mahal na poon. Kung nasan man ngayon si Tanggol, sana ligtas siya. Sana bigyan niyo siya ng liwanag ng isip na harapin ang pagkakamali niya. Haplusin mo po ang puso niya para malaman niyang siya mismo nagpapalaki ng problema niya tsaka ng pamilya namin. Kayo na pong bahala sa anak ko, Poong Nazareno. Huwag niyo po sana siyang susukuan. Ate, boss.
Palimos, thank you. Salamat. Ate, palimos na Mateo. Salamat, Salamat. eh. Salamat. Kuya. Palimos. Kuya, Oh, eh. uy, Mang Marsing, tawag tayo. Ay, Mang Masing. Oh, Mang Masing. Saan yung saklay mo? Hindi ka ba manilimos ngayon? Di muna. Nagka-problema eh. Tinangay kagabi yung anak ko. Putik. Sino? Si Edwin? Kinidnap si Edwin? Hindi. Si Mokang. Yung nagdigo. Oo. May kaso ngayon eh. Kasi nadamay dun sa kapitbahay namin, mga tarantadong barkada ron, pinaglilider-lideran nung gago si Tanggol. Eh, yung tatay ni Tanggol, pulis. Sumugod sa may amin para arestuhin si Tanggol. Ayun, nung pagtakas nila, itinangay pati si Mokang. Nako, kung di tinangas siya, malamang kulong yung anak mo, Mang Marsing. Eh, hindi, may depensa naman siya eh. May paglalaban namin. Kaya lang, yun. Tumakas, nagtatago ngayon. Natagtagan yung kaso. Malaking problema na naman yan sa pamilya nyo. Ay, eto nga pala siya. Oh. Ganda ng anak niya, Mang Marsing. Ang dahil yung tsura. Sige, Marsing. Wala na akong ibang litrato. Oo, Mang Marsing. Sige, Marsing. Hanapin rin namin yan. Sige po, sabihan namin kayo, Mang Marsing. Sige, Marsing. Sige. Eh, salamat ha. sige, Marsing. Ingat ka, ingat. Palimos. Palimos. Boss, palimos. Yan mang barya tayo. Palimos. Panyo, bili kayong panyo. Ate, meron po kayong scapular? Ha? Scapular po. Oo, meron. Dito, dali. 20 pesos lang. Sige po. Ilan? Po. Kahit dalawa po. Sige. Salamat ah. Salamat po. Sa Tino, nas na kaya sa Tanggol? Wala kang balita eh. Saan kaya tutuloy yun? Eh, yung mga barkada niya nga, wanted na din eh. Malamang, umuga na silang lahat paalas ng Quiapo. Nakaalis nga si Kuya eh. Namimiss ko na yun eh. Kahit na palagi ko siya nakikita kala Enteng. Tapos ngayon, alis pa siya ng Quiapo. Huwag kang mag-alala, magpaparamdam din yun sa'yo. Sigurado ako, hindi ka no matitiis. Oo. Nag-aalala nga ako eh. Si tatay ang tinili ng galit kay Kuya. Gusto na nga siya ipakulong eh. Mukhang malabo na talaga makabalik ng bahay si Kuya. Tanggol, kung isipin mo mula pagkabata, ngayon lang tayo magkatrabaho ng totoo ah. Yung hindi ka mandulukot at mananakaw. Parang kakaiba sa pakiramdam. Parang kinakabahan ako. Ayos na kaya yun? Hindi naman tayo lahat nakapag-aral. Hindi naman importante ng pag-aaral eh. Kay Mang Berting naman tayo magtatrabaho eh. Hoy, importante makapag-aral, no? O paano na yan? Paano yung ibang tao makakahalubilo nyo? Hindi naman katulad nyo. O paano yun? Paano yun, ha? Yun lang. O Kang, kaya nga nandiyan ka eh. Di ba ikaw yung matalino dito? O ikaw yung may scholarship? Hindi ikaw ang kakausap sa kanila. O talaga haharap? Oo nga! Dapat ni Tanggol! May silbi? Ito na yung mga tabik na Yun! Makakaligo na rin si Bulldog! Ayan o. Nangangamoy ka na ba na? Halika. Yun! Akin to ah. Sa ito. Makakaligo na rin ako sa wakas. Gentleman, di ba? Kaya po, present. Colonel Suarez, sa headquarters to. Kailangan namin ang tulong ng presinto nyo para sa operasyon laban sa Red Phoenix Group. Naipadala na namin sa inyo ang mga pictures ng mga suspects. Ben. Gising. Hinahanap ka ni Supremo. Ako na dito. Sige. Ha? Red! Ben! Maiwan ka muna dito kay Lucio. Mauna na muna kami. Sige, Ate Susi. Sige, Lucio.
Tara, gringo! Ato, kapag ready na mga items, bumiyahe na kayo. Opo, ma'am. Oh, bilis-bilisan ng pag-i-impakit. Ikarga na lahat doon. Bilisan nyo! Hinihintay na to! Alerto kayo, ha? Pektus! Kompleto na! Tara na! Go, go! Ben, lumalabas na yung mga sasakyan nila. Susundan na namin, ha? Sige. Masyadong tumigil. Ben, anong balita? Supremo, sabi ni Lucio, sinusundan na raw nila yung mga sasakyan. Tawagan mo. Nasaan na sila? O, Ben, sinusundan na namin. Sa luneta na kami. Sige, sige. Abangan namin kayo. Supremo, malapit na raw sila. Malapit na raw sila! Sakay na! Supremo, ayan na. Sundan mo. Tanggol, yung forma natin, parang pa rin tayong mga harang sa Quiapo. Wala pa rin pinabago. Sige, sabihin mo. Alam mo, parang kayo buburot siya. Tanggol lang. Kamusta na kayo sa boka? Ano kayo tsura yun? Eh, huwag nyo nang tanungin. Yun, sigurado yun, maganda at sexy. Oh, ayun na siya.
to naman. Liit na bagay. Bokang! Ibang datingan natin Ah, di ba? Oh, parang babaeng tanggol. Ano? Handa na ba kayo magtrabaho? Berting, handang-handa na po. Oh, ano pa hinihintay natin? Halika na! Let's go! Bakbakan na! Nangangailangan ng mga bagong trabahador yung pinagtatrabahoan ko. Tama-tama kayo doon. Mang Berting, ano bang magiging trabaho namin? Naku, simple lang. Tutulong lang kayo sa kusina. Mang Berting, paano pa yung mga uniforme namin? Huwag kayong mag-alala. Marami doon. Mukhang to na talaga yung simula ng pagbabagong buhay natin. Bukas sa swerte na rin tayo. Oo nga, ganda na yung buhay natin. Sinabi mo pa. Tanggol. Ano, totoo ba talaga magbabagong buhay ka na? Oo kang naman. Pinag-usapan na natin kagabi yan eh. Diba sabi ko sa'yo, papakabait na ako. Magbabagong buhay na ako. Para naman maging proud ka naman sa akin at makita mo naman na ako magiging karapat-dapat na sa'yo. Mawa, kapal na mukha mo. Ako pa talaga ginawa mong rason para sa pagbabagong buhay. Hoy, gusto ko muna makita, no? Baka mapag-isip-isipan ko ba? Ano mo? Bait-bait naman. Bait-bait na tao. Uy, pero, ang Lord, sana paayos ang trabaho natin. Wala ako kahit pa paano. Nag-uwi ako sa bahay. Wala nga yung scholarship ko, pero pagmamalaki pa rin ako ng namin. Kapag alala mo, Kang, alam naman Diyos lang ginagawa natin eh. Kaya sigurado ako, magpapalain tayo. Ibigyan tayo ng magandang kinabukasan yan. Iyahanda tayo sa magiging pamilya natin. Para pag-uwi natin sa nanay at tatay mo, tanggap na tayo. Kinikilabutan ako sa lumalabas ng bibig mo. Hindi ako sanay sa mga sinasabi mo. At saka, naku, baka patayin pa ako ng nanay at tatay nung pag-uwi natin na tayong dalawa pa. Naku. Wala na silang magagawa. Nagtana na tayo eh. Yun talaga yung nakatatak sa utak mo, Koy. Hindi pagdatanan yun, no? Wala lang akong choice. Tawa. Alam mo, Kang, tandaan mo to. Hindi ka uuwi sa bahay nyo hanggat hindi nagiging tayo. Parang, hindi ako natutuwa kasi parang pagbabanta siya. Parang pagbabanta yung ginawa mo. Sinasabi ko lang ang totoo. Dahil alam ko yung kapasidad ko. Kapasidad mo? Kapasidad mo? Mukha mo? Kapasidad mo sa kung ano pwede mong kalokohan na gawin mo? O gusto ko makita na nagbago ka na talaga. Baka mamaya hanggang 5 days ka lang. Hanggang 5 days ka lang. Tignan mo nga ako. Ayoko. Lapit ka. Ayoko! Lapit ka sa mukha mo. Love you. Buisit! Love you mo mukha mo. Nakakainig. Kilig ka, no? Hindi ako kinilig. Ganun ba talaga yung pag-ulang pagsabi ng I love you, love you. Ganun. Siyempre, mabait niya eh. Ay. Kailangan pag sinasabi yung mga ganyang salita, kailangan, parang date yun, nilalabas mo. Alam mo yun, pagbibigay ka ng bulaklak, tapos may pagkain, tapos may mga kandila doon sa gitna, kailangan ganun. Mukhang pang mayaman lang yun. Pag di ka mayaman, sarguin mo lang agad, biglain mo para kayo na agad. Lang yun. Ayoko sa'yo. Bahin mo ako, no? Kailangan tinadaan muna ako sa mga... Wala, sulat-sulat mo na yan, no? Kailangan mo ilagay, noted. Sino mang nangangailangan
San man galing tutulungan, tawagin lamang ang ating tagapagtanggol. Laban sa mga ganit at sinungaling umanda, pagkat nandito na ang ating tagapagtanggol. Sino mang nangangailangan, san man galing tutulungan,